AMLAC, nangangailangan po ng pondo para daw yan sa artificial intelligence system na makakatulong na makapag-report ng suspicious transactions. Kasunod na rin po ng kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Go. Kaugnayan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na siyang dumidepensa sa pondo ng Anti-Money Laundering Council para sa 2025 na kinakailangan ng AMLAC ng budget para makakuha ng artificial intelligence system na makatutulong na makapag-report sa kahinahinalang transaksyon kasunod ng kaso ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Poe, 87 cases sa 183 cases na inihain ng AMLAC mula una hanggang ikatlong quarter ng 2024 ay may kaugnayan sa Bamban Pogo Hub. Mula noong 2017, sinabi ni Poe na nakapagsampa ang AMLAC ng 744 cases na kinabibilangan ng freeze orders, civil forfeiture cases, administrative cases at formal charges. Hinggil sa mga transaksyon, aabot sa mahigit 23.8 milyon na mga kahinahinalang transaksyon ang nai-report sa Anti-Money Laundering Council para sa 2024. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon o sa loob ng 3 taon ay mahigit sa 36.9 milyon naman ang natanggap na mga kaduda-dudang covered transactions kung saan kasama na rito ang mga kasong may kinalaman sa smuggling, swindling at paglabag sa Electronic Commerce Act of 2000. Ang covered transactions ay tumutukoy sa general threshold na abot sa 500,000 pesos. Ibig sabihin, kapag umabot sa ganitong halagang transaksyon sa bangko, ay dapat na i-report ito sa AMLAC. Sinabi pa ni Poe na kahit mas mababa sa 500,000 pesos ang transaksyon, basta't kahinahinala o questionable, ay maaaring ipagbigay alam agad sa AMLAC. But of course, with the AI project, the massive volume of CTRs and STRs alongside their increasing trend, the aim of the AI project is to enhance AMLC's capability in detecting and preventing money laundering services. It can assist in the discovery of unusual financial transactions and possible illicit financial activities. These are all generalizations that they submitted to me, but that's the hope of having the AI. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!